Upang mas maging epektibo at mabilis ang proseso at serbisyo ng pagsasaayos ng mga negosyo at kalakaran sa bansa, itinatag ang Anti-Red Tape Authority o ARTAS sa ilalim ng Section 17 ng Republic Act No. 11032 o the Ease of Doing Business and Efficient Government Services Delivery Act of 2018 na mula sa amendasyon ng Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Kamakailan lang ay inilunsad ng ARTA ang digitalized na proseso sa registration at renewal ng mga business permits at kaugnay na mga gawain upang maiwasan ang red tape sa transaksyon. Batay sa datos, naging epektibo ang implementasyon na ito ng ahensya sapagkat karamihan sa mga lugar sa Metro Manila ay umaabot na lamang sa kalahating oras o mas mababa pa ang transaksyon sa kanilang mga tanggapan. Bagamat epektibo, kaakibat pa rin nito ang isa sa mga pampublikong reklamo hinggil sa mga empleyado ng gobyerno na nagsusungito hindi epektibong serbisyong hatid sa mga mamamayan. Kaya naman ipinaalala ni Secretary Ernesto Perez, Director General ng ARTA na obligasyon ng mga empleyado ng gobyerno na sagutin ang mga concern at reports na idinudulog sa kanila. Kaugnay nito ay pinagbabawal din ang pagkakaroon ng cut-off at quota meet sa mga tanggapan. Dahil dito, sinabi ni Perez sa publiko na ipagbigay alam sa kanila kung mayroong mga empleyadong nagsungit sapagkat karapatan ng lahat ang i-entertain o bigyang atensyon. Samantala, sa ilalim din ng Executive Order No. 41 na nilagdaan noong 25 ng Setyembre ay pinagbabawal din ang pag-impose ng mga local government units sa mga sticker at toll fees. Ang sinumong lalabag na empleyado ay papatawan ng kaukulang parusa sa ilalim ng administrative order. Para naman masigurado kung tumutupad sa alituntunin ang mga ito, naglunsad ang ahensya ng report card survey kung saan dito itatala ang mga reklamo patungkol sa mga empleyadong lumabag. Sa pamamagitan din nito ay mas mapapabilis na ang pag-imbestiga ng Legal Department ukol sa insidente. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.